guys, good morning! Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas mga may guys from Finland, kahit sang sulok man ng mundo, good morning sa inyong lahat. Today, another life. So, gustong-gusto ko pang matulog pero kailangang bumangon dahil mag-i-school na naman tayo for today's video mga may guys. So, yung feeling na antok ka pa. Ang sarap lang talaga bumangon mga may guys kahit antok na antok ka pa. Ang sarap sa feeling na monthly may natatanggap ka kahit wala ka namang ambag dito sa bansa nila pero malaking halaga ang monthly na allowance na binibigay sa'yo, 'di ba? So, nakaka all lang kasi sa Pilipinas kahit na ang laki ng ambag mo pero pahirapan pa kumuha ng pera mo lalo na pag naglo-loan ka. Pahirapan pa yung iba hindi pa ma-approve. Ganun. Pero dito, wala ka namang ginagawa. Nag-aaral ka lang sa language nila pero may monthly allowance ka na mas malaki pa sa professional sa Pilipinas. So, nakaka-proud lang mga may So, guys. i-ready ko lang mga may guys ang aking susuotin bago ako magluto ng aking breakfast. So, ibang-iba talaga mga may guys, no? Pag mag-isa ka lang sa bahay, napakamingaw yun mga may guys. Yung ikaw lang, wala kang kausap, matulog, walang katabi, kakain, walang kasama sa pagkainan. Yung as in, wala talaga. Kasi yung asawa ko, every weekends lang siya umuwi mga may guys. Kaya ako lang talaga mag-isa, no? Kung nandito lang yung asawa ko, siya yung maghatid sa akin sa school, siya yung gigising sa akin, siya yung magpe-prepare sa akin ng pagkain. Kaso, may trabaho nga rin siya. Every Thursday lang siya umuwi mga may guys. Kaya, no choice. Talagang tiisin ang isa't isa dahil para din naman to sa future namin mga may guys. So, bago makumpisa ang araw ko, syempre, coffee is life mga may guys. So, mag-morning breakfast lang ko ng sausage mga may guys, bread, at saka egg. Yun lang ang breakfast ko kasi sa tanghalian ako kumakain ng kanin pag uwi ko sa bahay kasi yung klase ko is hanggang 2:30 lang naman mga may guys. So, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay nag-aaral ng Finnish language dito sa Finland mga may guys dahil nga hindi nga ako pwedeng makapagtrabaho ng walang learning, no, ng language nila. Although, meron namang ibang nakapagtrabaho na walang learning sa language pero much better daw kasi pag nag-aaral ka talaga ng language nila dahil lalo na at for good ka na dito sa Finland dahil may asawa kang foreigner. So, need talaga nating matuto ng language nila para naman mabawasan yung natin ba, yung stress ba kaka-English ba, yung parang minsan hindi kayo nagkakaintindihan no ng asawa mo, yung talaga language barrier, no? Tapos pag nag-aaway kayo mga may guys, hindi mo ma-express yung feelings mo kasi nga ang hirap magsalita ng English, no? No, hindi naman niya maintindihan kung magyaw-yaw ako sa language natin. So minsan pag galit na talaga ako, sasalita talaga ako ng Tagalog o kaya Bisaya, no, nagmumura. Ay hindi naman kami yung nag-aaway talaga ng very light lang, very light. Kasi syempre hindi naman natin maiwasan, magkaiba yung lengguwahe natin. So language barrier talaga. Kaya kailangan ko talagang matuto na mag-finish yung nila salita nila para naman hindi na ako mahirapan mga my guys. At for good na ako dito sa Finland. So kailangan talaga mga my guys, no. At advantage din siya dahil mas maganda ang opportunity sa trabaho pag marunong ka sa Finnish language nila, mas maraming opportunity sa trabaho ang mapapasukan mo. Pero napakahirap kasi ng Finnish language mga may guys, no? Dudugo talaga ang utak mo sa sobrang hirap ng language nila. Hindi ko alam, pero hindi naman ito ang pinakamahirap na language sa buong mundo. Pero for me, this is very difficult language mga may guys dahil iba siya, ibang-iba talaga siya kasi sa Pilipinas, madali lang naman matutunan yung mga Tagalog or Bisaya dahil hindi ko lang alam, na-compare ko lang kasi dito kasi pag nagsalita ka at iba yung pronunciation, hindi na nila maintindihan, iba na yung meaning. So, dapat tama yung words, tama yung pronunciation para maintindihan nila. Hindi ba tulad sa Pilipinas na basta yung words na yun, kahit anong pronunciation pa, naiintindihan mo, pero dito hindi. Hindi mo talaga maintindihan. Magngangayan sila mga may guys. Kaya yun talaga ang mahirap mga may guys sa language nila. So dumating na yung bus mga may guys, gugura na tayo. So kailangan talaga mauna ka kaysa sa bus dahil hindi mag-iintay ang bus sa'yo. Kung anong nasa ticket na binook mo, yun talaga ang oras. Hindi yan sila mag-wait. Finally mga may guys, natapos na rin ang aking klase. So, mahaba din ang klase namin mga may guys. Ay, mula alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng hapon. So, mga 5 hours din. So, dahil wala namang magsusundo sa akin ngayon, nakisakay ako sa aking classmate na Thailander. So, ang bait niya mga may guys kasi hinahatid niya ako mga may guys pag kunyari walang taga-sundo sa akin. Kasi minsan, busy din yung taga-sundo sa akin. So, siya ang naghatid sa akin mga may guys sa bahay namin. Di ba? Pero hindi naman gaano kalayo yung bahay niya at bahay ko, mga 10 minutes lang, kaya hinatid niya ako mga may guys. So ang kagandahan lang talaga dito sa Finland mga may guys, dahil kung nag-aaral ka sa language nila, may allowance kang matatanggap mula sa government nila mga may guys. O diba, napakaswerte talaga. At hindi na masama mga may guys, kasi kung i-convert mo siya sa peso, napakalaki mga may guys. Mas malaki pa sa sahod sa guard sa Pilipinas.
So napakarami ng Ukrainian dito mga may guys sa Finland na suportado ng government dito sa Finland mga may guys. Dahil nga doon sa nangyaring giyera doon sa Ukraine kaya nandito sila mga may guys, yung ibang mga Ukrainian. So suportado sila mga may guys, di ba? Dumaan pala kami diyan sa store. Bessie ang pangalan ng store. Iba kasi ang pagbasa nila dito sa kunyari sa atin sa Pilipinas ABC man yun na siya mga may guys, pero ang pagbasa dito is ABC. Tapos yung K-market ang pagbasa sa atin sa Pilipinas, sa kanila dito is co-market kasi yung K natin na word sa alphabet is ku yan sa kanila. Kaya dumaan muna kami dyan kasi nag 70% off dahil ni-renovate daw yung building na yan dahil pa-winter na at pinalitan yung supermarket dahil nagbabawas sila ng mga tao. Kasi pag winter kasi dito mga may guys, apektado din ng trabaho ng mga tao dahil hindi sila nag-aano ng maraming trabahador dahil nga walang masyadong customer na pumupunta dahil nga sa sobrang lamig ng panahon. Kaya nag-sale sila mga may guys para maubos yung paninda sa loob dahil i-renovate at paliliitin daw yan. So, bakit alam ko mga may guys? Huy! Pagkamaritis Inday, de las Finland! Yung tay kasi mga may guys na classmate ko. Is nagtatrabaho siya dyan. Almost 3 years na siyang nagtatrabaho dyan sa Bessie. Sa his burger siya nagtatrabaho. So, very lucky lang talaga siya. So, napakaswerte niya dahil hindi lahat nabibigyan ng ganyang opportunity dahil required talaga dito yung Finnish language sa Finland pag nagtatrabaho ka. Although, hindi naman lahat ng company nag-required ng Finnish language pero mostly talaga mga my guys. What is it red wine? Red wine? No. I'm not sure. Don't ask me about alcohol. Yeah, I don't know about also Maybe alcohol. champagne? I buy it already, but I buy it already there alcohol, but this is sale. It's sale. Maybe I try this. 9 euro? Or this one? 5 euro. Carl Jung. I try this. Is it alcohol? Yeah. Not so Like, much. Yeah, not so much. Maybe like Okay, then I get to. Oh my god. Yung mga may guys, tapos na nga kaming mamili. So, yung nabili ko is red wine at saka Pampers, charis. Sanitary napkin mga may guys. So, nakasil yung red wine mga may guys. Mostly yung red wine is mahal talaga yan. Nasa mga 30 euro, 20 euro. So, nakasil siya. 9 euro na lang, tsaka 5 euro yung isa. So, nakakatuwa lang yung time mga may guys kasi ang sipag niya. No, pagkatapos ng klase, diretso agad sa trabaho kasi yung schedule niya naka-arrange na sa umaga nag-aaral siya, sa hapon nagtatrabaho siya. So, ang sipag niya mga may guys. So, may pinaguhugutan din kasi yung sipag niya mga may guys kasi yung asawa niya is Polish and siya daw nagbabayad ng apartment, lahat ng expenses, mostly daw sa kanya. So, parang hindi maganda. Sabi niya, I'm so lucky daw dahil suportado ng asawa ko ang pamilya ko. At saka yung mga needs ko. Siya kasi hindi daw. Susad lang. Pero paswertihan lang talaga mga may guys. But luckily hindi naman daw siya sinasaktan. Mahal naman daw siya. Nga lang, pagdating sa pera is maano daw talaga sa pera yung guy. Kitos kanya. Kitos. Kitos. Okay. It's here na. It's here na. Kitos ha. Kitos for your kindness. okay. Loma. Yeah. Loma. Waluma. Next weekend. Yeah. It's yeah. Yeah. Have a nice holiday too. Kitos. So bago ako tuloy ang umuwi mga may guys, so mag-grocery muna ako kasi darating yung asawa ko bukas. So, pagod na kasi ako pag bukas pa ako mag-grocery. So ngayon na, kahit na maulan-ulan, bahala na. Bahalag magkinaunsa sa tumang kalisod mga may guys. Gura na tayo nito kasi wala tayong sasakyan. Although silingan lang namo ang groceryhan mga may guys, pero bugat baya, magbakayat-bakayat ta. Independent na jud kayo ang inyong inday nini mga may guys. Parang kailan lang takot akong mag-grocery dahil mahiya ako magbayad sa cashier. Kung paano gamitin yung card, yung mga ganun mga may guys. So wala talaga akong lakas ng loob, pero nilakasan ko talaga dahil dapat talaga ganun dito sa ibang bansa. Bawal pahiya dito mga may guys, pakapala ng mukha, ganun. So magbabayad na tayo mga may guys kasi mukhang marami na to, wala na tayong pera. So yan, dumating na ako sa bahay, ang bigat-bigat talaga mga may guys. Hello guys! So dumating na ako mga may guys galing sa school and dumaan ako sa grocery kasi bukas darating na yung asawa ko kaya nag-grocery na ako ngayon para bukas maglilinis na lang ako ng bahay. So bumili ako ng mga kakainin namin ngayong weekends. Friday, Saturday, Sunday. And then next week is holiday. So, isang linggo kaming walang klase mga may guys. Kaya bumili ako ng mga makakain namin. Actually, yung asawa ko walang holiday pero ako lang. Kapagod na kasi lumalabas eh. So, nagbili ako ng filet. Tapos, steak. Kasi mag-i-steak ako mga may guys. Steak with, pork steak with shrimp. No? Tapos bumili na rin ako ng filet na chicken. Now,
Yan, bumili ako ng Coke para sa kanya. Bumili ako ng para sa kanya. Alcohol. Kasi bukas ng gabi, alcohol day niya. And then, ayan, toffee nuggets and coffee. Of course, egg. And then gulay, cheese. Marami-rami din ito mga may guys. So, laki-laki lang nagasto ko ngayon. Mga almost 100 euro. So, kung i-convert mo siya sa peso, so, malaki na mga may guys. It's almost 6,000. Pero ito lang nabili ko. Tapos bumili ako ng coconut milk. Sa ano? Yan, ham, shrimp. Siyempre, yung kakain namin ng burger. Kasi mahilig yung asawa ko sa burger. Kaya, bumili ako ng burger. Tapos, ito, butter. Tapos, cream. Kasi, itong cream, gagamitin ko siya sa sauce sa steak. Tapos, french fries, of course. Bili kasi kumain kami ng french fries, burger, nuggets. Yan. Pag tuwing nanonood kami ng movie. Tapos, onion. Siyempre, di mawawala. Kamatis. Garlic. Mura ko buang ganiha mga may guys. Isod kayo wala tayo sariling sakyanan kay duha ka plastic akong giana-ana dito. Mura ko buang. So, easy lang siguro sana kung bumili din ako toothpaste. Easy lang sana kung may sasakyan ka kay diretso lang guys likod. Pero kung wala kang sasakyan, although malapit lang naman dito ang grocery, nalalakad lang, pero parang tanga ba? Kasi wala kang kikita nga gaganito dito na nagka-bakayat ba. Kasi galing pa ako sa school, may bag, tapos 2 plastic ng grocery. Ito lang ang nabili ko. Yan. Yan. Marunong ng groceries and then ninyo. So, lalagay ko lang to sa ref. Yun. Tapos nagluluto ako ng kanin ko mga may guys. Kay kakain ko ng tanghalian. Gutom na talaga ako. Tapos mag-aalasing ko na ata. Mag-aalasing ko na. Kasi pagkatapos ko sa school, sobrang maulan. No, maulan. Tapos, nag-grocery ako. Bukas na sana ako ng grocery kaso bukas gusto ko, maglilinis na lang ako ng bahay. Ngayon ako ng grocery. Pinilit ko talaga kahit maulan. Para akong tanga doon. Na maulan, naglalakad, nagbitbit na, nagkabarkayat na. Pero, ganun talaga. Ganun tayo sa Pilipinas eh. Hindi to. Gagamitin natin. Lalagay ko lang sa ref. Itong mga napamili ko. So, itong ano ko. Ito, hindi na to ilalagay sa dito na to. Yan. Milk. Tapos yung milk na nabili last week, tatapon na natin to kasi bawal na itong gamitin. Tinatapon na ito ng asawa ko. Bawal na itong gamitin siya kahit na ang expired is sa October 11 pa. Pero kasi nabuksan na, pag once nabuksan na, within 3 days lang yan or 4 days gamitin. Pag lumampas na, tinatapon na. Ayaw na ng asawa ko. So ito, nuggets. Ilagay natin to sa freezer. Nuggets. Tapos bumili akong potato.